at pakiisa sa pagmimisa at i-off o ilagay sa silent mode ang mga telepono. Isama din natin sa banal na misa ang mga sumusunod na kahilingan. Pasasalamat sa Isla Family, Reynante Morante and Family, Kaylee Christian, Tony and Lorraine Correa, Rodolfo Isada and Family, Joel Caparoso and Family, Merlina Columna and Family, Padre and Plaza and Kakay Family, Annalyn Season and Family, April Joy Alo, Henry Mel Alo and Family, Ortiz and Pulida Family. Para sa karawan ni na Kaylee, 9th birthday of Kaylee and Christian, Kelsey Faye Bituin, 88th birthday of Elma Vergara de los Reyes, Liberty Barlaan, and Prince Paliso. Para sa special intention ni Sis Alice Ruma and Malun Mulano family, Melvin and Queenie Viray, Hope Quinto, Chodora Umali, Christian Pulida, Annabel Agbayani, Ellen A. Almasin, Nada Hussein Al-Mishri for the successful operation. Para sa quick recovery ni na Glenn Guerra and Lito de los Reyes. Para sa mga kaluluwa ni na Kelvin Kyle Molano, Dominador de Lara, Delia Gayin, Edna D. de los Reyes, Samuel Palaruan, Rosita So, Jose Kiambao Jr., Maria and Antonio Bituin, Maria Trixie May Biray, Lyndon Plaza, Felix Padre, Mariano and Jacinta Kakal, Manuel de los Reyes, Pedelino Alo Sr., Lucia Alo, Jo Marie Alo, Glenn Alo, Annalyn Valdeverona, Wilfredo Bunso, Federico Tuden, Marvin Benavista, Serafin Tinsay Jr., Alfonso Trinidad Sr., Nesitas Trinidad, Rolito Cuevas, Aurora Tiñana, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Cordelisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Lea Moranya and Vincent Pimentel, Erlinda and Agustin Almasin, Ruben and Domingo Almasin, Jesus and Hospicia Asis, Alivio and Luisa Almasin, Silvestre and Araceli Asis, All Souls in Purgatory, lahat ng kaluluwa na walang nakakaalala, and Dora Lourdes Atento.
Tayo po ngayon ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigang araw para sa mga dukha. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng banal na misa ay si Reverend Father Gary C. Andres, Author Capuchin. Magsitayo po ang lahat para pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nagtatapos ang lumang tipan sa mga propesiya ni Malakias tungkol sa pagdating ng Panginoon. Ang araw na iyon ay panahon ng paghuhukom. Mapapahamak ang mga makasalanan at maliligtas naman ang mga tapat sa Diyos. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Panginoon, siyang huhukom, tanan sa kanya'y lalapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Buong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Ipinaalala ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika na maghanap buhay sa kabila ng pagdating ng Panginoon. Tayo rin ay hinihikayat maging abala sa mabubuting gawain habang hinihintay ang araw ng pagsapit ng Diyos. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay, kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kaibigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag, kundi manghimasok sa buhay na may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay pong lahat, naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsabi, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darapin kayo't uusikin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Kapayapaan at lahat ng kabutihan ay mapa sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. May isang lalaki na pumunta sa isang manghuhula. No? Meron ba dito mga nagpapahula? Huhulaan ko kayo. Hindi naman. No, nagpunta siya sa isang manghuhula at tinanong niya ang kanyang kapalaran.
magiging maganda ba ang aking kinabukasan? No, kaya sabi nung isang manghuhula, ayon sa aking bolang kristal. No? Ay, hindi pala, nagtitipid pala yung manghuhula. Kaya sabi niya, ayon sa aking baraha, no? Ay nakikita ko, mamamatay ka. Malapit ka nang mamatay. Kaya sabi niya, paano ako mamamatay? Mamamatay ka, nakikita ko na mamamatay ka sa pamamagitan ng bato at apoy. No, kaya naisip niya, baka maglalaban si Perena at si Danaya. No? So sabi niya, baka naman, no, kinakabahan ako dahil nga sa hulang ito. Kaya tuwing nakakakita siya, no, paglabas niya, pag-uwi niya, tuwing makakita siya ng may nagsisiga ng apoy, ay kinakabahan na kaagad ito. At sinasabi niya, baka itong apoy na ito ang papatay sa akin. Kaya iiwas ako sa apoy na ito. At nung makita naman siya na may pakalat-kalat ng mga bato, iiwas na naman siya. No? At sasabihin niya, baka itong batong ito ang papatay sa akin. Kaya nga kinakabahan siya, hindi na siya makakilos ng maayos. No? Para bang kung sa atin papraning na. No? Napapraning na siya dahil nga na ang naisip niya ay yung hula, no? Na baka mamamatay na siya. Kaya sa sobrang ingat niya, hindi niya napansin na meron palang mabilis na tumakbong sasakyan, no? Nagpapatakbo na sasakyan. Kaya nasagasaan siya at namatay. Kaya sabi ng kanyang kaibigan na nakasama niya doon ang pumunta, no? Mali pala yung hula sa kanya. No? Hindi naman pala siya mamamatay sa pamamagitan ng apoy o ng bato. No? Kaya nung matapos ang report ng investigador, no, ipinakita sa kanya yung picture at nakita niya na ang sasakyan, no, na nakabangga sa kanya ay merong gulong na Firestone. Kaya, no, hindi siya na actual, no, na namatay sa bato at apoy, kundi sa Firestone siya namatay. Tapos ang kwento. Mga kapatid, tayo ay nasa ika-33 ng karaniwang panahon at next Sunday ay tayo ay magdiriwang ng Kristong Hari. No? At ito ay naghuhudyat sa atin na patapos na ang ating liturhiya ng taong ito. At papasok tayo pagkatapos ng Kristong Hari ay papasok tayo sa Adbyento, kung saan ito yung bagong taon ng simbahan. At ang Adbyento ay pinapahanda tayo para sa darating na Kapaskuhan upang tayo ay magiging handa sa pagtanggap muli natin sa ating Panginoon. Kaya nga sa ating mga pagbasa ngayon at pinapaalala sa atin sa linggong ito na tayo din bilang mga nabubuhay at gayon din, no, na patuloy ay pinapaalalahanan na ang buhay natin ay may katapusan din. Katulad ng liturhiya na may pagtatapos, tayo din ay may katapusan din ang bawat buhay. Kahit anuman ang gagawin natin na pagpapahaba ng buhay, kahit na anumang ipapasok natin sa katawan, no? Halimbawa, may diabetic tayo, may gamot, sabihin natin may gamot naman, no? Pero ang sarap namang kumain, di patay, no? Pag may hypertension tayo, sabihin natin may gamot din, no? Pero mainitin naman ang ulo, nagbilis ang pump ng puso, di napa-advance ang kita kay Lord. No? Kaya nga, lahat tayo ay may pagtatapos. Kahit na anong paraan, anumang araw, ay pwede tayong kunin ng ating Panginoon. Kaya nga pinapakita sa atin, no? Hindi pinapahanda tayo para sa katapusan, kundi paano ba natin isinasabuhay ang turo ng ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Dahil alam natin, no, katulad ng sabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, ang lahat, no, dahil nga nakatuon siya ang kanilang puso at isip sa pagpapaganda ng kanilang templo. Kaya sabi ng Panginoon, may panahon ang templong yan ay guguho din. No, may katotohanan na ang lahat ng bagay ay may pagtatapos. No, kahit na ang buhay natin ay may katapusan. Kaya sa unang pagbasa, ipinaalala, no, ang katotohanan ng pagtatapos dahil nga haharap tayo sa paghuhukom ng Diyos.
Ito ang pinaalala ni Propeta Malakias sa mga tao. Ang aklat ng Malakias ay ito yung katapusan ng Old Testament Bible. At papasok sa New Testament, kung saan si Malakias ay pinapahanda ang tao sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa pagdating niya ay nakahanda sila upang tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Kaya ito yung panibagong buhay na binibigay ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, pinapakita ni Propeta Malakias na sa pagtatapos ng buhay, ang mga taong nagiging masama ang kanilang ugali, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay magkakamit ng paghuhukom ng ating Panginoon. Dahil nga sa panahon na ito, marami na sa pagbalik nila sa kanilang bayan ng Israel, ay marami na ang hindi nakatuon ang kanilang puso at isip sa ating Panginoon. Nagiging pagano ang kanilang mga buhay. Mas iniisip nila kung paano ba kikita, paano ba magiging masaya sa mundong ito. Nakakalimutan nila ang buhay sa kabila. Kaya pinapaalala sa kanila ni Propeta Malakias ang paghuhukom. At ang mga taong nagiging tapat sa Panginoong Diyos ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga pinakita niya ang alimbawa ng isang dayami na sinusunog. Kung saan ang dayaming ito ay nagiging abo. Kaya ito ang pinapakita sa atin ng paghuhukom ng Diyos. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, pinaalala ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Dahil nga sa ang akala nila, ang iniisip nila na parusiya ay darating agad ang Panginoon. Dahil nga, nakita na nila ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. Kaya ang iniisip nila, after mga ilang days, pag nakakuha na sila ng visa, makakabalik agad ang Panginoon. Pero hindi na kailangan ng Panginoon ng visa. May entry ka agad siya. Kaya nga, pagkailang mga araw, makakabalik agad ang Panginoon. Kaya ang ginawa ng mga taga-Thessalonica ay naghihintay na lang sila at wala nang ginagawa. Wala silang ginagawang masama, wala din naman silang ginagawang mabuti. Kaya nga, ang nangyari sa kanila ay para bang nagkaroon ng faction. Ang mga taong nagtatrabaho ay nagrereklamo na dahil nga yung iba ay nakaupo na lang, hindi na nila ginagastos ang kanilang kita o yung kanilang pera at sinasabi nila, wala din namang kwenta ito, mamamatay din naman kami. Pero, kaya nga yung mga taong nagtatrabaho ay nagrereklamo dahil sa panahong ito, ang mga kita ng bawat isa ay binibigay nila sa kanilang komunidad at binabahagi ito ng pantay-pantay sa lahat. Kaya yung mga nakaupo lang, walang ginagawa, ay para bang naghihintay na lang sila ng grasya. Wala na silang kinikilos. At gayon din sinabi ni San Pablo, ang iba ay nakikialam na ng buhay ng may buhay. Kung isipin pa natin, parang nagiging chismosa na. Dahil wala na silang ginagawa, kundi bantayan na lang ang bawat isa. Kaya nga ito ang nagiging delikado din. Dahil nga sa sobrang, sa alam natin na may pagtatapos, kung wala tayong ginagawa, marami din ang pumapasok. Habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ay marami din tayong naiisip o nagagawang mali. Halimbawa, dito nakaupo kayo ngayon. Hindi natin alam kung anong nasa isip natin. Baka nasa isip nyo ngayon, nandito ka ang katawan, pero ang nasa isip naman, saan kaya ako papasyal mamaya? O kaya naman, nakatingin kayo sa akin, parang pumapayat si Father. Wala yatang nagpapakain. So, marami tayong naiisip, marami tayong nagagawang mali habang wala tayong ginagawa. Kaya nga, ito yung sabi ni San Pablo, ginawa niyang halimbawa ang kanyang sarili. Sabi niya, habang naghihintay ako sa pagdating ng Panginoon, ginagawa ko kung ano ang mabuti. Hindi ako nakadepende sa binibigay ninyo na pagkain, na ito yung kinakain ko. Hindi ako nakadepende lamang sa donasyon, kundi yung natatanggap kong kinakain ko ay pinagtatrabahuan ko rin ito. Ginagawa ko rin ang karapat-dapat na inutos sa akin ng Panginoon.
No? Kaya nga, marami ang magiging, kung tayo ay malulang ginagawa, marami din ang nagiging balakid sa atin upang habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kaya ito yung pinakita din sa atin, sa ating ebanghelyo ngayon, na sabi ng Panginoon, dahil nga nagtanong sila, na nung sinabi naguguho ang simbahang ito, kailan kaya ito mangyayari? Kailan kaya ito, parang kinakabahan sila na magtatapos na ang mundo. Kaya sabi ng Panginoon, kung naituloy nyo lang ang buhay nyo ng naaayon sa kalooban ng Diyos, dahil lahat ng mga hinuhula ay mangyayari talaga yan. Ang mga bagay-bagay sa mundong ito ay mangyayari. Pero kung tayo ay nasa ating Panginoon, hindi tayo kakabahan, wala tayong kakatakutan. Halimbawa, pagpapahula tayo at sasabihin, lalo ngayon sa Facebook, ang dami ng hula dahil nga sunod-sunod ang dilubyo sa Pilipinas. Sabi niya, ito na yung katapusan ng mundo. Nagyera, sabi nila, simula na yan ng pagtatapos ng mundo. Nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng bagyo, sabi nila, ito na nga, ang katapusan ng mundo. Pero sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng yan ay mangyayari at mangyayari din. Kaya nga, kung hindi tayo nakadepende lamang sa mga hula, kung ang buhay natin ay nasa ating Panginoon, wala tayong kakabahan. Kung kinikilos natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, kahit na anumang mangyari sa atin, alam natin ang buhay natin, ang ating kaluluwa ay mapupunta sa ating Panginoon. Kaya nga ito yung pinapaingat ng Diyos sa atin. Ng ating Panginoong Hesukristo na sabi niya, habang hinihintay natin ang pagdating na ito, habang hinihintay natin ang senyales ng muling pagbalik ng ating Panginoon, ay marami tayong mararanasang mga pagsubok sa buhay, katulad ng pinakita sa atin. Nahaharap ka, sinabihan niya ang mga apostoles na kayo, habang hinihintay nyo na mangyari ang pagbagsak ng simbahan o kaya naman ang pagtatapos ng mundong ito, habang hinihintay nyo yan, ay haharap kayo sa mga hukuman kung saan ay lilitisin kayo dahil sa aking pangalan. Gayon din tayo, habang tayo ay naghihintay sa muling pagbalik ng Panginoon o kaya naman sa pagtatapos ng ating buhay, ay tayo ay haharap din sa mga pagsubok kung saan ay tayo ay sinusubukan kung mananatili ba tayo sa Panginoong Diyos o tatalikod tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kung nananatili tayo hanggang ating katapusan ng buhay, ay tatamuhin natin ang buhay na walang hanggan. Ito ang binibigay ng Diyos na kasiguraduhan at katotohanan na binibigay sa bawat isa na nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito ang pinapakita sa atin at pinapaalala sa atin ng Diyos. Ang katotohanan ng buhay ay meron tayong pagtatapos. Alam natin na balang araw, anumang oras, anumang araw, ay pwede tayong mamatay. Pero pinapaalala ng Diyos sa atin, habang tayo ay nabubuhay, may pagkakataon tayo na mapunta tayo o maayos natin ang buhay at makamit natin ang buhay na walang hanggan na binibigay ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya nga tingnan natin, suriin natin ang ating sarili. Nabubuhay ba ako ayon sa kalooban ng Diyos? Kung anumang oras ako ay babalikan ng Diyos, saan kaya ako mabilang? Sa team langit o sa team impyerno? Alin ang pipiliin ninyo? Amen. Magsitayo po. Ating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,
Iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalaki ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay ng libing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na manguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula palilito at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming tapat, inihanda mo kami sa pagdating ng iyong anak, sa pamamagitan ng iyong pagpapahintulot sa aming makisalo sa pagtataguyod ng iyong kaharian. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang Panginoon, ang ating mga buhay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kaligtasan. Ang atin mong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Santo Papa Leo, ika-14, Obispo Aldo, at para sa lahat ng mga obispo, pare, religyoso at mga laiko, naway ang kanilang mga buhay na nakaugat sa pagpapakumbaba ni Kristo ay magbunga ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, ang kanyang kamahalan, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at ingatan sila ng Diyos at pagkaluban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at kasiguruhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nalilito, nahihirapan o nailigaw ng maling katuruan, naway matagpuan nila ang lakas upang manatiling matatag sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagtipon sa banal na Eukaristiya, na sa gitna ng mundong puno ng galit at kaguluhan, naway palagi tayong umasa sa masaganang awa at katapatan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa matagal na kapayapaan sa mga riyong dumaranas ng kaguluhan sa daigdig, naway manaig ang katarungan at pagkakasundo at mamuhay ang mga tao ng may pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos aming Ama, Ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong hindi nagbabagong pag-ibig at kabutihan, upang kapag dumating ang pagsubok, kami magkaroon ng pag-asa at lakas ng loob upang magpatuloy. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan lang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya nga isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo, 14 na aming Papa, at ni Aldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling na mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumanyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may nangiyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa parish announcement. Reverend Father Joy Matthews celebrates his priestly ordination anniversary on November 21st and his birthday on November 22nd. Let us keep him on our prayers. The Abona Youth is organizing a night vigil gathering at the Minor Basilica of Our Lady of Arabia, Amati, on November 27 at 7:30 in the evening until the morning of 28 at 5:30 in the morning. All youth between the ages of 16 and 40 are invited to take part in this special night of faith, prayer, and fellowship. Those interested are requested to register at the parish office on or before 20th of November. The registration fee is 2 KD. Additional announcement for the updates, events, and announcement of the Holy Family Co-Cathedral Filipino Community. Please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Mula po kay Father Marlon, Filipino Catholics in Kuwait at Filipino Community, taos puso kaming nagpapasalamat kay Reverend Father Gary Andres sa pangunguna sa pagdiriwang na banal na misa noong Biyernes at ngayong Linggo. Napakalaking biyaya po sa aming lahat ang inyong mga salita at gabay sa aming pananampalataya. Naway patuloy po kayong pagpalain ng Diyos sa inyong taimtim na paglilingkod. Muli po, maraming salamat, Father Gary. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasan walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahatong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kay taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Absent ako. Sama, bro. Fights. Sama, bro.